Sa mainit na yakap ng tatlo, nalusaw si Karisma. Ngunit maya-maya lamang nahaluan ng mali siya ang sandali. Paano'y kay bango-bango nila Brian sa kanyang ilong. Pagkalapit-lapit, may bumubulong sa isang sulok ng kanyang isipan. Itapat niya raw ang labi sa leeg ng lalaki. Langhapin niya ang samyo nito. Ibaon ang kanyang mga ngipin sa balat. Tuloy-tuloy sa laman. Lasapin ang babalong na dugo. Gumatong pa ang samyo ni Adi at Ray sapagkat berhen ang dalawa. Malinis, walang halong samyo sa katawan. Ang nakayapos niyang mga kamay sa lalaki ay kumuyom. Nanikas ang katawan ng yanggaw na kodayon. Agad naramdaman ng tatlo ang pagbabago ng emosyon. Napapikit si Karisma. Umapaw ang masaganang laway sa loob ng nakatikom na bibig. Hindi nakatulong ang kinain niyang mga hayop ng madaling araw at kanina. Gutom na gutom pa rin siya. Bago pa tuluyang kumawala ang tatlo sa pagkakayakap na itulak na ni Karisma sila Brian, tumalsik ang tatlo. Animo ba'y mga manikang kanya-kanyang talsik kung saan? Sumingasing si Karisma. Sumalampak sa lupa. Doon binaon ang matatalas na kuko. Animo ba ay hayop na nawawala sa katinuan o may kung anong pinaglalabanan? Si Papang at Siyang Digna ay agad na pumagitna. Si Mike mukhang binabad sa suka sapagkat namutla at tila na estatwa sa pagkakatayo di kalayuan. Nabaliktad na. Si Karisma na ngayon ang kinakatakutan nilang sumugod, daluhungin sila at kainin. Sa isip ni Mike, bigla siyang nag-alala, nagsisi na hindi naging maayos ang pagkakakilala nila ni Karisma. Bigla-bigla nangamba ang lalaking aswang para sa kanyang buhay at sa mga kalahing alam niyang nagnasa rin sa katawan ng dating dalagang presa. Natatandaan mo yung talon sa dulo ng farm? Maari kang manatili doon. Pakiusap huwag kang umalis dito. Palagpasin mo ang pagiging yanggaw sa kupang. Tutulungan ka namin. Huwag kang tutungo sa ibang lugar, Karisma. Mapapahamak ang mga taong malalanghap mo. Alam mo naman yun, di ba? Napagkwentuhan na natin yun madalas. Ani Adi na nakabangon na sa pagkakalipad kung saan humarang ang isang braso ni Papang sa kanila nang tangkain nilang lumapit sa dalaga. Si Karisma na may kumisig, napahiga na sa lupa. Saglit lang, nagkapera-peraso ang damit na suot nito. Nagpalit ng anyo. Naging asong kulay itim. Hindi maiwasan nila Ray na humanga. Iba ang laki nito kumpara sa kanila. Dalin mo ang mga bangkay na yan. Kumain ka. Magdadala kami ng pagkain sa bukana ng talon 1 oras mula ngayon. Huwag kang tumalon, Karisma. Maraming taong madadamay pag nagkataon. Baka hindi mo kayanin ang sundot ng konsensya pag wala ng epekto ng pagiging yanggaw. Segunda naman ni Siyang Digna. Sumingasing ang halimaw, pinilig-pilig ang ulo, at nagpakawala ng malakas at mahabang pag-alulong. Tila pa, iyon lamang ang kaya niyang isagot kila Adi. Tumayo si Brian sa pagkakasalampak sa lupa, ngunit bago pa humakbang ay agad pinigilan ni Siyang Digna. Kalamayin mo ang sarili mo, huwag kang buang. Mas magiging mahirap sa inyong dalawa kung masasaktan ka niya. Paalala ni Siyang Digna sa napalunok na lalaki. Kas, kaya mo yan. Hindi ka namin papabayaan, labanan mo yan. Ani Ray naman. Muling kumisig ang halimaw, nagbalik sa katawan tao. Napalunok si Brian. Natural ang pagiging hubad sa kanilang katauhan madalas, lalo pag nagpapalit ng anyo. Ngunit hindi niya maiwasang mapatingin kay Mike. Kung may mahahamig siyang hindi niya magugustuhang reaksyon nito, muling masasaktan niya ang pinsan. Ngunit takot at hilakbot ang natagpuan niya sa mukha ng lalaki. Saglit hinamig ni Karisma ang sarili bago inabot ang 2 walang ulong katawan ng mga aswang na malapit sa kanya. Pagguway na wala sa kanilang paningin. Hindi ito tumalon sapagkat gumawa ng bakas ang samyo nito sa hangin. Sinunod ang payo nila Adi. Mike,
Pasensya ka na, pero lamang tiyan na ni Charisma ang 3 kalahi mong umepal ngayon. I-heads up mo na rin ang mga kamag-anakan mo. Hindi namin mapipigilan si Charisma o masisisi kung mag-food trip siya sa lugar nyo. Kayo kasi May paninisi sa tonong baling ni Ray sa lalaking napalunok. Huwag ka mag-alala, Pogi. Kahit kami kabado rin. Kudayon ang lahing yumanggaw sa kanya kaya walang kayang ipangako ang bukas. Ngunit kung ako sa inyo, magbakasyon muna kayo sa ibang lugar. Balik kayo after 6 years. Bagamat seryoso, may pang-aasar na sabi naman ni Adi sa halong lahing si Mike na piniling umalis na at hindi sila patulan sa paninerya. Brian, mas maigi wag mo munang lapitan si Charisma para sa ikakapanatag na rin ng sitwasyon. Siya lang ang makakapagdesisyon yan kung kailan niya tayo matatansya. Ngunit wag mong isugal ang unang linggo, lubhang delikado ang kudayon, alam mo yan. Paalala naman ni Papang sa napatangong lalaki. Lahat sila napatingin sa direksyong tinungo ni Charisma. Halo-halo ang kanilang mga emosyon at isipin. Sinunod ni Charisma ang payo nila Papang. Hindi siya tumalon o tumungo kung saan-saang lugar sa takot na makapatay ng inosenteng tao. Ang sinasabi na talon o falls nila Adi ay naging kanlungan niya sa pagpapalipas ng pagiging yanggaw. Napapaligiran ito ng makapal na kakahuyan. Sa gitna ng nagtataasang mga punong balete, may munting cottage roon na isa sa paborito nilang tambayan nila Ray kapag naiinip sila sa bayan o kung nais lang nilang makapagsulo at mag-usap ng ilang sensitibong bagay. May kuryente ron, salas na hindi kaluwakan ngunit kayang umuko pa ng 6 na tao nang hindi nagsisiksikan. Isang silid at maliit na banyo ang kabuuan ng cottage. Isa sa mga tago at markadong teritoryo ng angkan nila Adi. Mula sa cottage, 2 kilometro ang layo sa bukana ng lupain. Palabas sa lugar na yon, nagiiwan sila Papang ng pagkain ni Charisma. Ang unang rasyon, ang natira sa 3 katawan ng halong lahing nanakit kay Brian. Ang cellphone ni Charisma, 2 extra charger, isang bag na puno ng manipis na 90s at kamisong madaling hubarin pag kinakailangan, ilang saplot panloob, toiletries, at 5 inahing baboy. Matapos ilagay sa bukana ng lupain ang mga gamit at rasyon, agad ring inutos ni Papang na lumisa na upang hindi mahirapan si Charisma at hindi malagay sa alanganin ang buhay nila. Sumunod na rasyon, nagpumilit na sumama si Brian, ngunit sumusunod kay Papang sa mga tagubili nito. Hindi hinahayaan ni Papang na magrasyon na hindi siya kasama. Anang pinuno kasi sa sarili, mahirap na. Sa isang araw, 4 na beses silang magrasyon, depende sa hayop na makukuha nila o mabibili. 5 araw ng pagrarasyon bago magdapit hapon, isang bagay ang hiniling ni Charisma. Hiniling niyang kung maaari, kainin niya ang mga katawan ng mga aswang na napatay ng gabing maging yanggaw siya. Bagamat natigilan saglit sila Papang, hindi nila hinindian ang hiling ni Charisma. Ang totoo, sa 7 araw na pagiging yanggaw niya, nahahamig na ni Charisma ang sarili. At alam niyang bagamat may pera o koneksyon sila Adi, mahihirapan o nahihirapan din silang kumuha ng mga hayop. Minsan, nasilip ni Charisma ang piggery at poultry. Wala nang inahin o mga lalaking palahian sa mga koral, napalitan ng mga batang hayop, na halatang ang karamihan ay kakabili pa lamang. Rinig niya rin ang ilang pakikipagnegosasyon ni Papang minsan nang tumalon siya sa isang sulok ng kabahayan at nakinig sa mga kausap nito. Bagamat hindi sila sumasala sa oras ng pagrarasyon, alam ni Charismang hindi nasakupang galing ang mga hayop na kinakain niya. Ang kahilingan ni Charisma ay pinagbigyan. Isang dapit hapon, huling rasyon sa araw na yon. Ang nabubulok ng mga bangkay ang kanyang nasumpungan. Nakatulong ang lagpas sa 15 bangkay na iyon kay Charisma. Pantawid gutom rin.
Sa halos isang linggong dumaan. Nang dumating ang isang buwan, unti-unting pinaramdam na niya kila Papang at sa mga kasama nito na kaya na niyang mamaniobra ang sarili. Gamit ang cellphone, nakakausap niya sila Adi at Brian. Kaya hindi naman naging ganun kahirap ang mga linggong dumaan. Nasasagot ang kanyang mga katanungan. Minsan tinanong niya kila Ray kung gaano kahirap ang unang pakikiharap sa mga tao pagkatapos maging yanggaw. Sinabi nilang lahat ng bagay kailangang unti-untiin. Nalingid sa kanilang kaalaman ay ginagawa na niya. Gustong-gusto na niyang makapiling sila Adi, maging tulad ng dati ang lahat, bagamat may ilang pagbabago ang madadagdag. Higit sa lahat, miss na niya si Brian, ngunit kailangan niyang matutuhan kung paano magtimpi. Isa rin sa mga hiniling niya ang mga damit na kanyang pinaghubaran upang mapamilyar sa samyong presa na dati niyang samyo bago naging kodayon. Nang masamyo niya ang mga lumang damit na hindi pa nalalabhan na kanyang sinuot, nangalisag ang mga balahibo sa kanyang braso. Nagutom siya, ngunit katulad ng inaasahan, nakatulong iyon ng malaki sa kanya. Nang lumaon, nakakaharap na siya paunti-unti kila Papang tuwing nagrarasyon ng mga ito. Hambig na talaga niya ang sarili ngunit hindi pa rin siya nagpapapa ng bantay, maging sila. Hindi nawawala ang pagiging maingat ng bawat partido. Mabango pa rin sila Adi, sila Tatang sa kanya. Oo, umaapaw pa rin paminsan-minsan ang laway sa loob ng bibig na nakatikom ngunit hindi na kasing lala ng dati. Natagpuan na niya ang sarili muli at nagagawa ng pakiharapan ang pamilyang tinanggap siya noon at ngayon ng buong buo. Pang-ikatlong linggo. Sinubukan niyang tumalon sa ibang lugar. Ang inuna niya isang parke. Bagamat sandaling minuto lamang ang tinagal niya at muling tumalon pabalik sa cottage, alam niyang iyon na ang simula. Kailangan lang talaga ng tiyaga at matinding motivation upang mag-work ang lahat. At isa pa, sa natutuhan niya, kailangan busog siya o kakatapos lang kumain pagkaharap sa mga tao. Ang ilang pagsubok ay nagbunga naman ng positibo. Nakakapaglakad na siya sa isang lugar at napipigil na sumingasing kapag nakakasamyo ng mga bata, buntis o sanggol. Isang buwan at kalahati, isang lugar ang kanyang dinayo. Pinuntahan niya ang kagila-kilalas na lugar kung saan niya nakita ang babaeng may pakpak, namangha sa maputi at gawa sa granitong kastilyo. Sinundan ng lihim ang ilang nilalang na roon ay naninirahan. Minsan napasilip sa isang tila pagtitipon ng mga nilalang na hindi niya sukat akalaing nag-i-exist at napagtantong tila isa iyong fight club o fighting match. Nakapanood ng isang labanan ng babaeng apoy at ng kudayong may tsokolateng pares na mga balintataw na alam niyang nakita na niya sa arko ng kanilang teritoryo ng gabing mayanggaw siya. Ngunit hindi niya muna nilapit ang sarili o nagtangkang magpakilala. Naunahan siya ng takot at hiya, lalo na makita niya kung paano ito makipaglaban. Hindi niya alam kung anong girl code pag-aswang ang mga babae o kung may dapat pang paraan ng pakikipagkilala. Nakontento na lang siya sa panonood at pag-oobserba sa paligid. Muling napagdesisyonan niyang huwag munang ikwento ang lugar na yon kila Adi. Kahit noong unang punta niya sa lugar na yon, hindi niya rin nabanggit. Saka na, kapag maayos na ang lahat. Hanggang sa matutuhan niya rin ang Mangaso. Isang bundok ang kanyang tinungo kung saan malaki raw ang populasyon ng mga baboy, ramo at pilandok. Hindi niya inaalis sa sarili ang pag-iingat, lalo at naiintindihan niya na rin ang ibig sabihin ng marka ng pagmamay-ari. Hanggang isang gabi, matapos ang maraming beses na pag-iisip at paghamig sa sarili, nangahas siyang saglitin si Brian. Pinanood niya munang mamatay ang ilaw ng silid aklatan mula sa malayo. Hindi niya maiwasang mapangiti sapagkat kung papakinggan niya na maigi, kaya niyang marinig ang bawat galaw nito, kung saan patungo,
kung anong ginagawa. Kanina pa vibrate ng vibrate ang cellphone sa kanyang bulsa. Alam niyang si Brian yon, ngunit sinasadya niyang hindi muna sagutin. Bumukas ang ilaw ng silid nito. Nakita niya sa bintanang salamin, narinig niyang humiga ito sa kutsyon. Panay ang mahinang pagmumura sapagkat 3 oras nang hindi sumasagot si Charisma sa tawag at text ng lalaki. Isang bagay na hindi kailanman nangyari mula nang maging kudayon si Charisma. Nangunot ang noo ni Charisma nang maulingan nitong naghagilap ng sapatos ang binata. Bumukas ng marahas ang pinto ng closet. Narinig pa niya ang ilang hanger na naglaglagan sa bigla nitong paghahatak ng mga damit. Buwisit ang lalaki. Akmang palabas na ng silid si Brian nang lumitaw si Charisma sa sulok ng kwarto nito. "Oh, saan ka pupunta?" Anang ko dayon na saglit na papikit ng langhapin ang samyo ng lalaki sa loob ng silid. Pinuno niya ng hangin ng dibdib. Kaya na niya talaga. Napanganga si Brian. Saglit na tulala bago dahan-dahang binalik ang pinto sa pagkakasara. Hindi maiwasan ni Charismang matawa sa hindi mapintang emosyong bumalatay sa mukha ng lalaki. Tila saglit nagdesisyon ito kung tatakbo palapit sa kanya o hahayaan siya mismo ang lumapit. Ngunit marahil tulak ng nag-uumapaw na pagkasabik sa dalaga, humakbang ito palapit. Isang buntong hininga ang hindi maiwasang pakawalan ng dalaga. Naghalo ang samyo nila sa loob ng kulob na silid. "Kaya mo na?" tanong nito. "Oo, pero huwag natin biglain. At kung hindi ka na komportable sa mga kakawin ko, sabihin mo ang safe word." Natatawang wika ng dalaga na kinangiti ng maluwag ni Brian. Miss na kita. Kahit anong gawin mo sa akin, okay lang. Wala ang consent card sa akin, malaya ka." Ani Brian na kinataas ng kilay ni Charisma. "Pangit naman yun. Dapat may consent. Lahat. Dapat meron. Ayoko sa lahat yung ayaw mo pala pero sige lang. Hindi ako mag-e-enjoy nun." Nakalukip-kip na sabi ng dalaga. "Okay, sige. Ibalik ang consent sa table." Ani Brian na umupo sa gilid ng kama. Kumuyom ang mga kamao nito. Pigil na pigil ang sariling ikulong ang dalaga sa kanyang mga bisig. Sa halip, kagat ang ibabang parte ng labi, sinundan niya ng tingin si Charismang naglakad. Tumungo sa kanyang tabi. Umupo rin. "Kamusta?" panimula ni Charisma. Napahila mo si Brian sa muka, napasabunot sa buhok. Marahil sa matinding panggigigil na awatin ang sariling kabikin bigla ang dalaga. "Mamaya mo na ako kamustahin. Uwakan mo na ako, please." Tila nagmamakaawang hiling nito, nakapwa nila kinatawa saglit. Isang buntong hininga muli ang pinakawala ni Charisma. Pagkuway, inabot ang isang nanlalamig na kamay ng lalaki. Nilapat sa kanyang pisngi. Kapwa rinig nila ang bawat malalakas na kabog ng kani-kanilang mga dibdib. Akmang itataas ni Brian ang isang kamay, ngunit pinigilan siya ng kudayon. "Ako muna. Uunti-untiin natin. Baka kasi mabigla ako, mahirapan ka." Ani Charisma na muli sinunod ni Brian. Ang nasuspende sa pag-angat na kamay ay naikuyumo sa bedsheet. Kapwa nila rinig ang pagkapunit ng telang nakuyumos, ngunit pinili nilang ignorahin. Bumaba ang labi ni Charisma sa kanyang pulsuhan. Ginaya kung paano ibabad ni Brian ang bibig sa balat. Isang marahas na pagbuga sa hangin ang hindi mapigilang gawin ng lalaki. Nakalapat pa rin ang labi sa pulsuhan, dahan-dahang gumalaw si Charisma. Tumayo. Akmang tatayo si Brian ngunit pinigil muli ng kudayon. Pinaghiwalay niya ang mga binte ng lalaki. Binitawan ang pulsong hinahalikan. Bahagyang yumukod at inabot ang mga paa nitong nakasuot ng sapatos. Tinanggal iyon. Inabot niya ang isang kamay ni Brian. Inihawak sa isang panig ng headboard. Tapos ay muling yumukod. Sinapo ang panga ng lalaki.
Bahagyang itinaas ang leeg ni Brian, nagtanim ng mumunting halik. Umakyat sa punong tenga. Ingat na manggigil sapagkat oras na kumayod ang matatalas ng ngipin, may balat na matutuklap. Lalong tatapang ang mabangong samyo ng lalaki at kapag minalas, aahon ang napakabangong dugo. Narinig niyang umungol si Brian. Ginabayan niya ang isang kamay nito sa kanyang bewang. Saglit humimas ang kamay sa suot na sedang kamison. Pagkuway, may panggigigil na hinawakan ang parteng iyon. Pumisil ang bawat daliri sa kanyang bewang. Nakarinig sila ng telang muling napunit. Nahatak ang tirante ng kamison ni Charisma. Napigtal. Sumilip ang maumbok na bahagi ng isang dibdib ng dalaga. Rinig niya ang giyagis ng ngipin ni Brian, ngunit bigil ang lalaki. Sunod sa utos niyang siya muna. Ang mainit na labi ng dalaga ay bumaba sa balikat ni Brian, tuloy-tuloy sa isang bahagi ng dibdib nito. Kahit nasasapnan pa ng manipis na t-shirt, tinunto ng basang labi ang dunggot. Nilaro ng dila, nabasa ang tela. Muling umungol si Brian, pinipigilang pumikit ng matagal sapagkat nais panoorin ng dalaga sa unti-unting pagluhod na ginagawa. Lalong binuka ng lalaki ang pagkakahiwalay ng bawat hita nang isiksik ni Charisma ang katawan roon. Muling may telang nagreklamo sapagkat napunit. T-shirt ni Brian. Inabot ng isang kamay ni Charisma ang nakahawak sa bewang niyang kamay ng lalaki. Ginabayan patungo sa kutson. Sinabing huwag tanggalin ang mga kamay sa kinaroroon ng lugar. Umarko ang katawan ni Brian nang ilapat muli ni Charisma ang labi sa dunggot ng kanyang dibdib na wala ng tela. Mainit ang bibig at tuwing humahagod ang dila, nagtitiposito ng malagkit at mabangong laway sa balat. Kahit gaano kalakas ang buga ng aircon, hindi nito kayang supilin ang nagniningas na katawan ng dalawa. Lumipat ang labi ng dalaga, ang kabilang dunggot naman ang pinagpala. Kung maaari lamang na mapudpod ang ngipin ng lalaki sa giyagis na ginagawa, marahil nga ay nangyari. Hindi inaalis ang bibig sa parteng hinahalikan, tuluyang sinira ni Charisma ang t-shirt ng lalaki. Tila musika ang umaangel na tela sa kanilang mga pandinig. Gumapang ang mga kamay ni Charisma mula sa balikat, pababa sa bawat bewang nito. Saglit umangat upang damhin ang kalamnan sa sikmura. Sinundan ang namumutok na mga abs. Nang magsawa, tinunto ng ibabaw na bahagi ng pantalong suot. Saglit binaybay ng mga daliri ang telang maong. Pinaloob ang dalawang daliri sa loob. Bahagyang inangat. Sakalang tinigil ang ginagawang pagbabala sa katawan ng lalaki. Tumingala sa nobyong namumungay ang mga matang nakatingin sa kanya. Marami ka naman sigurong pantalon, no? Nakangiting tanong ni Charisma. Ilang beses napalunok si Brian. Hindi mahagip ang dila. Sa halip, tumangulang ng sunod-sunod. Okay lang bang sirain ko na rin to? Tanong muli ng dalaga. Kahit sirain mong buhay ko, okay lang. Naiiling na bulong ng lalaki na kinatawa ng dalaga. Seryoso nga. Pwede ka bang halikan dito? Muling tanong ng kudayon. Tumango si Brian. Sunod-sunod. Walang hirap na napunit ni Charisma ang pantalon, kasama ang saplot na boxer sa loob. Napatingala si Brian nang kinulog ni Charisma ang kasalanan nito sa isang kamay. Ang isang palad tumungo sa pisngi ng lalaki. Otomatikong binabad ni Brian ang labi sa pulsuhan ng kudayon. Pigil ang bawat kamay na umalis sa kinaroroonan. Awatin mo ko pag hindi mo na kaya. Maliwanag na ang paligid na maghiwalay ang katawan ni Charisma at ni Brian nang lalata ang lalaki. Ni hindi magawang bumangon ng kumilos si Charisma paalis sa kanyang tabi. Pahinga ka lang, sasaglit ako kila Adi.
Nagpaalam ng dalagang kumuha ng isang maluwag na t-shirt sa closet ng lalaki. Hindi na niya mapapakinabangan ng kamisong suot kagabi. Sira-sira na ang sedang tela. Saglit pinagmasdan ng dalaga ang hubad na katawan ni Brian. May ilang parte na nangitim ang marka ng mga halik, lalo sa bandang puson, sa bawat hita. Napigilan naman niya ang sariling lamugin ng lalaki, ngunit habang umiinit ang sandali, nanggigigil ang kodayon. Hindi naman umangal si Brian kahit marahil napapasagad na ang bawat paghalik. At least, walang balat na naguhitan ng kuko o aksidenteng nakagat. Sorry, ikaw naman kasi hindi mo ako inawat. Balik ako mamaya. Lilinawin ko lang kila Papang na okay na ako. Hindi na nila ako kailangang rasyonan pa sa cottage. Bulong pamamaalam ni Charisma sa lalaking nagawa pa naman siyang yakapin saglit. Naghinang ang kanilang mga labi. Muling tila sinilaban si Charisma, ngunit nangibabaw ang awa sa nobyo. Mas malakas siya kaysa rito. Triple. Grabe ka. Pero ang sarap. Nangihinang bulong nito sa tenga ng dalaga nang putuli ni Charisma ang halik. I love you. Sagot naman ni Charisma na sinagot ni Brian ang halik muli sa labi. Napapabuntong hiningang kinumutan ng kodayon ang nobyo. Muling naglapat ang kanilang mga labi sa huling sandali bago tuluyang nawala ang dalaga. Inuna niyang bumalik sa cottage upang makapagbihes ng matinong damit. Naabutan ni Charismang nagkakape ang dalawang ordinaryo sa munting hapag. Napanganga sila Adi. Oh, MG, don't tell me hindi ka na-satisfy sa mga rasyon sa'yo. Andito ka at kakainin mo kami. OA na wika ni Adi na kinakunot ng noo ni Ray. Ayoko mamatay na virgin. Patol ni Ray naman sa umiling na kodayon. Bumuka ang bibig ni Charisma, ngunit pinigil siya ni Adi na napatayo. OMG, bagong dilig. Galing ka kay Loverboy? I can tell. Tila na asiwang wika ng dalaga. So, kaya mo na. Oh, group hug. Naglalambing na ungot naman ni Ray. Kinulong ng dalawang ordinaryo ang kodayon sa kanilang mga bisig. Hindi maiwasang maluha ni Charisma. Sila Adi, panitili. Maraming salamat sa inyo Naging madali ang lahat sa akin. Hindi ko alam kung anong gagawin ko if ever walang gumabay sa akin o ano. Mahinang wika ng kodayon sa dalawang lalong nilingkis ang dalaga. Bumukas ang pinto, niluwa si Changdig ng bahagyang kinilabutan nang makitang yakap ni Charisma ang dalawa. Changdig na, okay na po ako. Kahit paano. Anang kodayon sa matandang napabunga ng hangin bilang relief sa tagpong naabutan. Lumapit rin ito, nakiyakap. Kaya mo na nga. Ang may romansa ka Tudyo nito sa namulang kodayon. Sleepover na naman. Nakasimangot na reklamo ni Ray kay Charismang palabas ng kanilang silid. 2 buwan at kalahati na rin ang nakakalipas. Hindi na gaanong sumisipa ang pagiging yanggaw niya. Matino na ang kanyang isip, bagamat nagrereklamo ang tiyan sa mga hayop na kinakain, hindi ang halimaw sa kanyang sikmura ang magpapasya. Napatingin si Charisma sa oras ng pandingding, 9:00 ng gabi. Sorry, nangako ako kay Brian na matutulog doon ngayon. Paliwanag ng dalaga na saglit sinipat ang cell sa bulsa. Nagset ng alarm. Kailangan niyang bumalik bukas ng maaga. Isa siya sa mga mag-aasikaso ng pagtatanim ng mga mais sa kabilang dako ng farm. Balik na sa dati ang sked ni Charisma. Nadagdagan lamang sapagkat may hunting day sila nila Adi. Magpapasama kami sa iyo bukas. Umuwi ka na maaga ha. Hindi umaga. Kasama natin si Papang. Ani rin na humahalo kip-kip. Sinipat ang ayos ni Charisma saglit. Hindi maiwasang mailing ng lihim. Buang na buang ang magnobyo sa isa't isa.
Ganun marahil talaga kapag umiibig. Sa tuwing nakikita nila si Brian, halos burado na ang samyo nito sa katawan. Markadong markado ni Charisma. Halatang inaaraw-araw. Hindi naman niya masisisi ang kodayon. Ang pagkahumaling nito sa katawan ni Brian ang isa sa mga bagay na naglalayo kay Charisma upang pakinggan ang halimaw sa loob ng kanyang sikmura. Gayong pa may hindi nagpapabaya ang dalaga. Sinisiguradong nakakapangaso at kumakain ng higit pa sa nais ang tiyan, lalo ngayong puro hayop na ang pinili nitong diet. Tulad ni Brian, pinili na rin ni Charismang tahakin ang landas na tinatahak ng angka nila Adi. Di kayo na may active sex life. Nakairap na wika ni Ray sa pinamulahan naman na kodayon. Nang lumabas sila sa silid, saktong papasok naman ng bahay si Adi. Pinasadahan ng tingin ang suot niyang pantalon na t-shirt. Humubog ang katawan mo, Kas, mula na maging kodayon ka. Paminsan-minsan naman, biglain mo naman kami. Mag-backless dress ka. Tapos, mga above the knee, mga ganyan. Nakasimangot na suwestyon nito sa nangiting kodayon. Nagpaalam rin ito sa dalaga na kinatango na lang ni Adi. Ngunit bago pa humakbang si Charisma, hinarang sandali ni Adi ang dalaga. Saglit na tigilan si Charisma nang abutin ni Adi ang kanyang buhok. Inayos, tinirintas sa isa. Pagkuway may inabot kung saan, isang laste. Hindi maiwasan ni Charismang mapapikit. Bagamat ilang beses nang nalalanghap ng malapitan sila Adi, nakakatabi mula nang maging kodayon siya. Hindi pa rin nakakasawang samyuin ang dalawa. Marahil ganito ang gawin nila Adi nung purong tao pa siya. May kakaiba sa samyo ng lahing ordinaryong piniling hayop ang diet. At kahit kailan, hindi nangahas na kumain ng tao. Parang samyo ng damo tuwing umaga na nababasa pa ng hamog. Halamang makahiya, kakaiba ang samyo. Malinis, idagdag pang birhen sila Adi at Ray. Hindi tulad ng samyong nalanghap niya kay Mike at sa mga ilang ordinaryo at halong lahing nakatira sa kupang na kumakain ng tao. Mababantot. Nagahalo ang burak, nabubulok na laman ng kung ano, ipot ng manok. Kaya pala sinabi nila Adi na alam nila at matutukoy ang aswang na kumakain ng tao, sa samyo ng katawan at bibig mahuhuli. Ngunit may sinabi silang limpunara na uri ng isang halaman. Nagtatanggal raw ito ng malansang samyo ng isang aswang na kumakain ng tao upang takpan ang kanilang tunay na katauhan. Na nitong huli, naalala niyang nabanggit ni Aling Telma sa kanya na isa sa sangkap ng langis na gamit niya noon upang takpan ang mabangong samyo niya. Marami pa siyang hindi nalalaman sa mundo ng mga aswang at nagnanais siyang kumalap ng mga impormasyon tungkol sa lahing aswang niya ngayon. Ang tangi nilang pag-asa upang mas maintindihan ang lahing kodayon, hanapin ang kambal na kodayon na dumayo noon sa kupang nang gabing mayanggaw naman siya ng lalaking kalahi na mga ito. Muling nanariwa sa isip ni Charisma ang anyo at muka ng lalaking kodayon na sa kanya ay nagbigay ng pangalawang buhay. Binigyan nila ito ng desenteng libeng. Kahit kailan, hindi niya pinagnasaang kainin ito. Kahit noong gutom na gutom siya sa unang 2 gabi ng pagiging aswang. Parang hindi kasi tama. Nagkaroon siya ng respeto sa hindi nakilalang lalaking iyon sapagkat binigyan siya nito ng panibagong buhay. Wala siyang pagsisisi na aswang na siya ngayon. Tingin nga ng dalaga na katadhana talaga siya na maging isang aswang. Hindi naman sa kung ano man, ngunit para sa kanya, hindi naging kasiya-siya ang buhay niya bilang tao. Puno ng pagsubok, kahirapan, pagdurusa. Ngunit nang matuklasan niya ang kakayahang naitago sa matagal na panahon at nakilala sila Adi. Parang sa wari niya ba ay sakalang naging interesante ang kanyang buhay. Sakalang niya minahal ang sarili at nagkaroon ng mas matinong pananaw sa hinaharap. Sa pangalawang buhay niya ngayon, kasama sila Ray
ang malaki nilang pamilya at si Brian, parang wala na ata siyang mahihiling pa. Nang maalala si Brian at ang maaari nilang gawin magdamag, hindi napigilan ni Karismang mapangiwi. "Oh, bakit?" tanong ni Ray na umupo sa kitchen counter habang pinagmamasdan si Chang Digna na tumungo sa kwarto nito. Naalala ko lang, iba pala talaga ang samyo ng berhen sa ilong ng tulad natin. Ibig sabihin, nung gabing bago ako mayanggaw, alam nyo na may nangyari sa amin ni Brian. Alam ng buong compound. Nakakahiya. Hindi maiwasan ni Karismang mayoko. Natawa ng sabay sila Ray at Addie na lalong kinamula ng mukha ng dalaga. Saglit pang sinipat ni Addie ang kabuuan ng natirintas na buhok. Nagrereklamo ito na lagi raw kasing sabog ang hairdo niya. Lakas makapanira ng status symbol niya bilang isang kodayon. Mamimili raw sila bukas. At huwag raw siyang aalma kung magdadagdag ang dalawa ng ilang matitinong damit na angkop sa mahubog ng katawan. Iba raw ang pang-farm, iba raw ang pang-araw-araw, at iba rin naman ang pang-rampa. Wala sa sariling napatingin si Karisma sa malapad na salamin sa salas. Sa tuwing tumititig siya sa sariling refleksyon, sa bagong muka, hindi niya maiwasang mapabuga ng marahas sa hangin. Hindi siya nagpapaka-impokrita. Gusto niya ang nakikita sa salamin, humahanga sa magandang katawan na pag-aari niya ngayon. Sa tuwing tumititig pabalik ang itimang mga mata, ay hindi na niya nakita o makita ang kahit maliit na parte ng dating karisma roon. Ngunit alam niya sa puso niya, walang nagbago. Iyon pa rin naman ang gusto niya. Simple lang, pinipili pa rin ang mga ugaling nakagawian. Marahil sa katawan, sa muka, sa uri ng pagkain kinukonsumo niya ngayon, sa mga kakayahan taglay bilang isang aswang, masasabing nag-iba siya. Ngunit alam niya sa sariling, hindi. Siya pa rin si Karisma at hindi niya hayaang mawala iyon sa bago niyang katauhan ngayon. Nagpaalam na rin ako kay Chang Digna. Tawagan niyo na lang ako pag nagka-problema. Full charge naman yung phone ko. Kaya huwag kayong mag-alala. Paalam ng dalagang kodayon sa dalawa bago tuluyang lumabas ng bahay. Ilang ordinaryo ang bumati kay Karisma na kanyang nakasalubong bago lumabas ng arko. Pinili niyang maglakad. Isang bagay na madalas niyang ginagawa ngayon. Hindi siya tumatalon kung hindi kailangan. Hindi maiwasan ni Karismang mapabuntong hininga. May kung anong kapayapaang hatid ang gabi sa kanya mula nang maging aswang at maranasang maglakad sa lupain ng kupang na mag-isa. Alam niya kung bakit. Wala na kasi ang pangambang maaaring may magtangka sa kanyang buhay, na anong oras o sandali maaaring may sumikwat sa kanyang aswang. Nabaliktad na ang sitwasyon. Siya na ngayon ang iniiwasan. Hindi niya maitatangging nakakaramdam siya ng pagmamalaki sa sarili kahit paano. Ngunit hindi niya iyon pinapahalata. Nakakahiya pa rin kasi. Isa pa, hindi niya ginagamit ang kinakatakutang lahing pag-aari ngayon upang maging palalo. Hindi ganoon sila Addie at ayaw niyang madismaya ang mga ito sa kanya. Kaya nga pinilit niyang malagpasan ng pagiging yanggaw. Isa sa mga inspirasyon niya sila Ray para hindi na rin gaanong mag-alala ang lahat sa kanya at matakot pa. Umihip ang hangin patungo sa kanyang direksyon. Kagiat na tumingala ang dalaga. Nahalanghap niya ang ilang samyo ng ordinaryo at halong lahi sa hangin. May ilang tao rin siyang nahagip. Hindi maiwasan ni Karismang mailing sa pagkapantastiko. Tunay na kakaibang mundo na ang kinabibilangan niya ngayon. Paliko na siya patungo sa kalye kung saan nakatayo ang gusali ni Brian nang mahagip ng kanyang ilong si Mike. Nasumpungan niya itong nakasandal sa puno ng malabago. Sa kanya nakatingin. Hindi maiwasan ni Karismang mapangiti. Hindi pa rin siya masanay sa pagbabago ng pakikitungo sa kanya ng lalaking halong lahi.
Kung gaano ito kabilib sa sarili tuwing nakakaharap noon at kung gaano ito naging mapanganib sa kanya nung siya ay purong tao pa, hindi na niya nahahamig ang aurang iyon ngayon. Parang sawari pa nga niya tuwing magsasalubong ang kanilang mga paningin, lihim itong humihingi ng tawad at pag-unawa sa ginawa dati. Para sa kanya, wala na yon. Basta't wag lang itong gagawa ng bagay na hindi nila magugustuhan. Okay sila ni Mike. Pinapormal niya ang muka nang harapin si Mike. Saglit na tapon ang mata niya sa mga braso nitong nananayo ang pinong mga balahibo. Rinig niya ang kabog ng puso nito ngunit pinili ni Charismang ignorahin ang mga iyon. Hinintay niyang magsalita ang lalaki. Pwede ka bang makausap sandali? Anito na tila labas sa ilong ang mga kataga. Hindi siya sumagot, ngunit hinintay niya itong magsalita muli. Napakunot ng noo si Brian nang pagbuksan siya nito ng pinto. Tinanong ang dalaga kung bakit hindi na lang tumalon upang makarating agad sa piling nito. Nagkibit lang siya. Agad tinawid ang distansya ng kanilang mga labi. Binigyan si Brian ng mabilis, ngunit malalim na halik. Pahatak siyang kinabig ni Brian. Sumara ang pinto. Lumagpas sila sa aklatan. Tuloy-tuloy sa silid nito. Kumain ka na ba? Tanong ng lalaki nang maghiwalay ang kanilang mga labi. Tumango si Charisma. Saglit na pakunot noon nang makitang naghuhubad na ito ng t-shirt. Ikaw ba? Tanong ng kodayon sa tumango rin na lalaki. Naikiling ni Charisma ang leeg nang patayin ni Brian ang ilaw. Kapwa nila pinagana ang mga matang nakakakita sa dilim. Akmang pahubad na ito ng pantalon nang pigilan niya saglit. Nag-usap kami ni Mike kanina bago ako umakyat dito. Nasa kabilang kanto siya, inaabangan ako. Humingi siya ng tawad sa lahat at humingi ng pabor na tulungan ko siyang patawarin mo na. Ani Charisma, sinapasimangot na lalaki. Hindi ito sumagot, halatang hindi interesado. Sa halip, kinabig lang ang dalaga. Binabad ang bibig sa leeg ni Charisma. Abala ang mga kamay sa pagtatalop sa kanya. Naiintindihan ko siya at napatawad ko na rin. Namimiss ka na ng pinsan mo. Bigil manginig ang tinig na wika pa ng dalaga na hindi sinagot ni Brian. Kaya hinuli niya ang mga kamay nito, bahagyang inilayo ang sarili sa nobyo. Oo na, sige na. Bukas tatawagan ko siya. Anito na binawi ang mga kamay at ang pantalon naman na suot ang kinakalag. Naintindihan ni Charisma kung saan nanggagaling ang kasabikang iyon. Gayon din naman ang nararamdaman niya. Sadyang inaagaw lang siya ng usapan nila kanina ni Mike. Parang kay bagong persona kasi nang nakaharap niya kanina. Pagkagalang-galang. Nang halikan siya ni Brian sa labi, hindi siya pumalag. Alam nilang dalawang kailangan nilang matighaw ang uhaw na kanilang nararamdaman pareho. Isa-isang naglaglagan ang mga damit sa sahig. Saglit pa, magkayakap na ang dalawa. Magkahinang ang mga labi. Naramdaman ni Charismang bumagsak sila, sinalo ng malambot na kutsyon ng mga katawan. Akmang babangon ng kodayon upang pumaibabaw sa katawan ng nobyo ngunit nakaramdam siya ng pagbigil mula sa lalaki. Sa halip, tumungo si Brian sa kanyang tagiliran. Pinailalim ang isang braso sa kanyang batok. Nilapat ang kamay sa kanyang sikmura. Pinaparelax siya sa pagkakahiga. Tumaas ang kilay ng kodayon, ngunit hindi sinuway ang nobyo sa nais nitong gawin. Sinalikop ni Brian ang mga daliri ni Charisma sa kamay niyang nakaunan sa batok nito. Bago inabot ang leeg nito, nagtanim ng mumunting halik roon. Bumaba sa collarbone, bagamat napapasinghap maya't maya sa init ng bibig na dumadapo sa kanyang balat, hinayaan lang ni Charisma ang lalaki. Pinapanood ang ginagawa nito. Naramdaman niyang inipit ng dalawang hita ni Brian ang isa niyang hita. Napakagat siya sa ibabang labi at naipikit ang mga mata.
paano'y ramdam niya ang mumunting pintig ng kasalanan nito sa kanyang balat. Napakuyom ang kamay niya na nakalapat sa sikmura. Naglakbay ang isa nitong kamay tumungo sa isa niyang hita, tuloy-tuloy sa binti niya. Hinawakan niyon at inangat ang pagkakalapat sa kutsyon. Bahagyang tinupi, inilapat ang dalampakan sa kutsyon. Sa ginawang iyon, lalong naghiwalay ang mga hita ng dalaga. Kunot ang noong napadilat ang dalaga. Nilipat ang namumungay na mga mata sa nobyong hinuli ang kanyang paningin. Tila siya nang hina nang isubo ni Brian ang gitna at hinlalaking daliri nito. Binasa ng laway bago pinadausdo sa kanyang puson. Tuloy-tuloy sa bukana ng kanyang kasalanan, ngunit tumigil saglit. Binigyan siya ng nagpapaalam na tingin. Sunod-sunod siyang tumango. Muling dumaustos ang dalawang daliring basa. Saglit humagod sa gitnang kasalanan ng dalaga. Tila ba sinilaban ng kodayon sa init na gumapang sa kanyang katawan, lalo nang binigyan ng mabining paghaplos ang munting lamang natagpuan roon. Pinagitnaan ng dalawang basang daliri. Marahan ang bawat hagod. Walang panggigigil. Ingat na ingat. Bahagyang lumiyad ang katawan ni Charisma, maging ang talampakang nakalapat sa kutson. Tumukod ang hinlalaking daliri ng paa sa malambot na hikaan. Nang muling dumaustos ang pilyong mga daliri. Tuloy-tuloy sa talagampakay. Lumingkes ang kanyang mga hita sa iniipit na hita ng dalaga. Humigpit ang pagkakalingkes nang mag-umpisang gumalaw ang mga daliri nito sa loob ng kasalanan. Muli, marahan, walang pagmamadali. Hindi pinigil ng dalaga ang bawat singhap. Malaya silang dalawa sa lugar na ito. Iniangkla ni Charisma ang malayang kamay sa batok ng binata. Sumabunot ang mga daliri sa buhok nito. Lalong umangat ang katawan ng dalaga sa kutsyon nang sakupin ni Brian ang isang dunggot ng kanyang dibdib. Sinasadyang patunogin ang bawat paghithit. Sinasabayan ng bibig ang bawat paggalaw ng daliri sa loob ng kasalanan. Bahagyang natigil ang pagpapala ni Brian sa dibdib ng dalaga. Nang lumingkes ang isang hitang nakahiwalay, inipit ang kamay niyang abala. Isang impit na halinghing ang narinig sa kodayon kasabay ng pagninig sa bandang puso nito. Malapit na. Lalo niyang pinag-iki ang paggalaw ng mga daliri, dinagdagan ng bilis. Kumawala ang nakasalikop na kamay, yumapo sa leeg ng binata, lalong sumabunot sa buhok ng lalaki. Inangat ni Charisma ang mukha nito mula sa kanyang dibdib, pinaghinang ang kanilang mga labi. Lumalim ang halik, dumiin. Muling nanginig ang puson, kasabay ng paghihiwalay ng bawat hita, ang pagkabasa sa bedsheet. Pinutol ni Brian ang halik, napatingin sa kamay na basa ng malambot na likidong galing sa katawan ng kaniig. Sinalubong ang mata ng dalaga at sinubo ang basang mga daliri. Lalong sinilaban ng kodayon. Misa sabihin sana ngunit humiwalay sa kanya ang nobyo. Hinatak siya ng marahan sa pagkakahiga. Pinuwesto sa bingit ng kama. Inilapat ng lalaki ang isang paa sa sahig, ang kalahating katawan nasa ibabaw ng kutsyon. Tinupi ni Brian ang isang hita ni Charisma. Idinikit sa dibdib nito at ang isang hita iniangkla sa bewang niya. Giniya ang mga kamay na ikuyumo sa bedsheet sa itaas ng ulo nito. Tinukod ng lalaki ang tuhod sa kutsyon at hinawak ang isang kamay sa kahoy na bahagi ng kama. Ang isa, umalalay sa hitang nakaangkla sa bewang niya. Pagkuway bahagyang bumuelo at umulos ng sagad. Gumalaw ang kama, ngunit walang pakialam ang dalawa. Isang todong ulos pa ang ginawa. Kapwa sila napapasinghap tuwing marahas na nag-iisa ang sinisilabang mga katawan. Sumasabay sa ulos ang malakas na pagtunog ng basang kasalanan. Nawawala sa pwesto ang paa ng kama.
Ang sunod-sunod na pag-ulos ay lalong bumilis. Dumadagdag sa bigat ang puwersa. Palibhasa, alam na malakas ang katawan ng katalik. Nagkabutas-butas na ang kinukuyumos na bedsheet. Bumao ng mga koko ni Charisma sa kutsyon. Umuga ang isang paa ng kama. Sumampay na ang hitang nakatiklop sa balikat ni Brian. Lapat na lapat ang mga balat. Maaabot na ang nais makamtan ng sabay. Isang todong ulos pa, gumalaw ang dalawang paa ng katre. Kasabay ng pag-abot ng dalawa sa rurok, magkasugpong pa rin ang mga kaselanang binagsak ni Brian ang katawan padapa sa dalaga. Tuluyang bumigay ang kanilang kinahihigaan, sabay silang dumuusdo sa sahig, sakay ng kutsyong makapal. Napatingin si Charisma sa bintanang salamin. Mula roon, unti-unting nagtatago ang mga bituin sa langit. Ilang minuto na lang, magliliwanag na ang paligid. Nang bahagya siyang kumilos, humigpit ang mga hita at brasong nakapulupot sa kanya. Hindi maiwasang mapangiti ng dalaga. May trabaho ako sa farm. Bulong niya sa lalaking nakapikit, sob-sob ang uso sa balikat niya. Brian! Tawag pa ng dalaga bago maingat na kumawala sa pagkakalengke sa nobyo. Wala pa tayong tulog na maayos. Baka pwede kang umabsent muna. Sansala nito sa katawan ng kodayon mula sa ninanais na pagkawala sa kanyang katawan. Bukod pa nga sa trabaho ko sa farm, nagpapasama sila Adi. May pupuntahan na raw kami mamaya, mahalaga raw. Dito naman ako matutulog mamayang gabi Katuwiran nito. Umungo lang ng mahina ang lalaki, ngunit hindi na pinigilan ang kodayon nang muli itong kumawala sa kanyang pagkakalingkes. Bigyan na kaya kita ng singsing. Ani Brian na kinalingon ni Charisma sa lalaking nakahiga pa rin. Naudlot ang tuluyang pagtayo sa kutsyong nasa sahig. Grabe ka naman. Hindi ko pa naiisip yung mga ganyan. Ang bata pa natin. Mahal kita, sobra. Pero may mga bagay pa akong gustong maranasan. Mapuntahan. Sagot ng dalaga na naiiling sa pagtayo. Hinagilap ang mga damit sa paligid. Nang makapagsuot ng saplot at damit, binuksan ang cell na kinuha sa loob ng sling bag na dala. Natawa ng rumihistro ang message ni Adi. Pinaalam raw siya kay Lamang Ando na hindi siya papasok ngayon sa farm. Sinabing aasahan siya mamayang 2:00 ng hapon. Bumawi raw siya ng lakas muna. Nag-reply ng smiley si Charisma bago nilinga ang nobyong nagsusuot ng boxer short habang nakatingin sa kamang bumigay. Hindi maiwasan ni Charismang mapatingin sa mga abs nitong namumutok sa sikmura. Naiiling na nilapag niya ang cellphone sa side table at lumapit sa lalaki. Nang pagmasdan niya ang mukha nito, napansin niyang nakabusangot ito. Inirapan siya nang magtama ang kanilang mga mata. Seryoso nga, masyado pang maaga para sa ganun. Anang dalaga pa na inabot ang labi ni Brian. Tila lalo itong nagtampo. Pinutol nito ang halik, umupo sa isang silya, kinuha ang sariling cellphone, hindi umiimik. Saglit nag-isip ang kodayon bago napangiti at tumalon. Napakunot noo ang lalaki nang maglaho si Charisma sa kinaroroonan nito. Akala ay umalis ng tuluyan at iniwan siyang nagtatampo. Ngunit bago siya tumayo sa silyang kinauupuan, lumitaw ito. May hawak na isang tangkay ng rosas. Napanganga si Brian sapagkat ang rosas na hawak nito ay tila kasing laki at lapad ng dahon ng gabi. Huwag ka nang magtampo. Para sa'yo, abot ng dalaga sa gahiganteng rosas. Wala sa sariling inabot ni Brian ang bulaklak. Nakanganga pa ring sinipat ang kabuuan ng hindi ordinaryong laking bulaklak. Mas malalapad pa ang mga tinik nito kaysa sa mga daliri niya. Galing yan sa aranya. Gusto mong puntahan? Nakangiting wika ni Charisma sa lalaking hindi pa rin mahagip ang dila.
Nahablot pa niya ang isang t-shirt na nakasampay sa ibabaw ng silya. Nabitawan niya ang rosas na hawak sa isang kamay sapagkat bigla siyang kinabig ng nobya. Nahulaan niyang sila ay tatalon. Hinalikan pa siya saglit ni Charisma sa labi. Pagkuway, sabay silang nawala sa kinatatayuan. Magandang araw! Ako po si Aling Maria at welcome sa ating shoutout! Ay, ito na naman tayo. Pasensya na, paus na naman ako. Pero wala kayong choice. Kaya sorry na ngayon pa lang, nagsasorry na ako. Okay, pasensya na talaga, paus na naman. Unang-una sa listahan, gusto ko lang batiin si Ma'am Bell, si Ma'am Beng ng Bebe, belated happy birthday. Yun. Sorry. Ang birthday niya is nung 18. Kaso, ito nga sinipon, kakagaling lang. Kaya, ngayon lang tayo nakapag-upload. Sa mga may birthday dyan, gustong magpabate, comment lang kayo sa baba at gagawa natin ang paraan yan. Ayun. Happy birthday, Ma'am. Happy birthday, Ma'am Belle. Bebe, happy birthday. Okay. O, nga pala. Channel promotion ulit. Sorry na, bahala kayo dyan talaga magpapromote ako na magpapromote. Sige na, parang, sa 6 na bago kong subscribers, kitang-kita ko kayo, nadagdagan ng 6 ulit. Please, pa-subscribe naman sa side channel ko. Ilalagay ko rin yung, sorry na, natutuyuan ako ng lalamunan. Ilalagay ko yung link sa ibaba. Ipipin ko, please po, kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe, please, pa-subscribe po. Sayang din kasi nagsisipag na rin ako doon. Ayun. Okay. Punta tayo sa shoutout. Unang-una sa listahan, Ma'am Christine na BFF ni Ma'am Main. Ayun. Pa-shoutout daw. Ma'am Main, maraming salamat po. At kay Ma'am Christine, na silent listener. Ma'am Christine, minsan naman, mag-comment ka naman. Ayun. Shoutout sa inyo mag-best friend. Ayun. Shoutout sa iyo, Ma'am Rosana Bilardo, Ma'am Lu Cananeo, Ma'am Kim Dagutan, Jean Reyes. Ayun, shoutout sa iyo. Ma'am Mats Almoera, Jennifer Bricks, Ma'am Cherry, Ma'am Timmy. Shoutout sa inyo. Shoutout sa inyo, Ma'am Opelia, Ma'am April, Ma'am Mariam, J. Loms, Ma'am Choco. Shoutout sa inyo, Ma'am J. Garbo. Ma'am J, maraming salamat. Todo rin yung support mo, maraming salamat. Shoutout sa iyo, Sir Gio, Ma'am Amor na laging kino-comment yan, addict listener from Israel. Ingat kayo dyan, ma'am, sa Israel. Shoutout sa iyo, Ma'am Amor. Sorry. Shoutout sa iyo, Ma'am Jackie Lugat Ding. Ma'am, isa ka din. Maraming salamat. Shoutout sa iyo, Ma'am Sir Joseph Arzola. Sir Joseph, shoutout sa iyo. Kay Sir Leonard Manalo. Kay Ma'am Janice. Yun, shoutout sa iyo, Ma'am Janice. Kay Ma'am Obre Delgado. Kay Ma'am Jane Soltera. Kay Ma'am Ellen. Kay Mercilita de los Reyes, kay Yuri Love, kay Kalel Kent, kay Ma'am Helen G, kay Nash Wells, kay Janet Sabado, kay Alaysa at kay Nikki Adona. Alam ko magpinsan sila eh. Shoutout sa inyong dalawa. Kay Nel Panaligan, kay Lyra Carpio, kay Ma'am Opelia Kumilang. Hanggang ngayon, ma'am, gandang-ganda pa rin. Ang sarap lang banggitin. Opelia. Kay Ma'am Opelia Kamilang. Ayan, shoutout sa inyo, ma'am. Kay Ma'am Brenda Anabo. Shoutout po sa inyo. Shoutout din kay Mary Grace P. Andales. Ayan, shoutout po sa inyo. Ma'am D, shoutout sa iyo, Ma'am D. Shoutout din kay yung new subscribers ko dun sa kabilang channel. Kay Ma'am Ann Garcia. Tsaka kay Hi Girl, shoutout po sa inyo. Shoutout din kay Sniper Bicar. Ayan, shoutout po sa inyo.
Shoutout sa'yo, John Riel Tudayan. Shoutout po. Shoutout sa'yo, Roger Brina Chu. Yun. Shoutout po sa inyo. Shoutout sa'yo, Crizamboy or Crizamboy 677. Shoutout po sa inyo. Wait lang sorry. Yun. Sorry. Shoutout din sa'yo, Elizabeth Sarilla, Mika Recto, Jean DC, Jeffrey De Los Reyes, Cheska Lauren Leyes, Jessie Oman, kay Nurse P, shoutout sa'yo Nurse P, kay Sir Manoy, kay Sir Sherwin, kay Genesis Deoneda, kay Danita, shoutout sa'yo. At saka kay Rosie with Iya Bilus. Tamba ko. Kay Ma'am Rosie yun. Shoutout sa'yo, Ma'am Rosie. Kay Sir Jericho, shoutout sa'yo. Shoutout sa'yo, Riri. Shoutout sa'yo, Sir Ralph Puno. Kay Say Ayo, shoutout sa'yo. Kay John Limin. Yun. Kay Ma'am Sheng Ebo. Kay Jaycelyn Infante. Yun. Shoutout sa'yo, Ma'am J. Season. Kay Ma'am Honey Grace Owens. Shoutout sa'yo, Joseph Balanday Jr., kay Jonaline Sapico, kay Arlina Aquino, kay Janice Espino, kay Jos De Vera, kay Myla Royles, kay Jarem, kay Ma'am Net Balboa, kay Diana Garcia, kay Lion King Calosa, kay Ma'am Amara, kay Hazel Loyola, kay Beverly Lipio, kay MJ Lapag, kay Maricel Infante, kay Bergie Paa, kay Aya Flores, kay Lerma Aguilando, kay Ana Marie Ignacio, kay Zero, kay Irvine Agrabio, kay Helen Malbas, kay Maripe Castillo, kay G. Layson, kay Ma'am Eurydice Love, kay Francis Lopez, John Ray Abong, Zoe Jabawi or Habawi, yan, shoutout sa'yo Ma'am Zoe, kay Monique Credo, kay Rosaline Abogada, kay Loreline Galon, kay Ma'am Tess Watanabe, kay Marie Lopez, kay Annalyn Abubdo, kay Ma'am Hazel Ann, kay Rose de la Peña, kay Flossy Graho, kay J.A. Rides, kay Ann Mindoriña, kay Pitet Samson, kay Ma'am Jonah, kay Maria Paz Gandose na nasa Singapore. Yan. Ma'am Maria Paz, ingat po kayo dyan. Kay Arlene Sapanta, yan. Shoutout din sa'yo, Nel Pendon, kay John Oliver de la Peña, kay Matt Cinco, kay Maria Teresa Galima Mayo. Ma'am, shoutout po sa inyo. Kay Gutierrez Baby Jean, kay Bibilin Ocampo, kay Ma'am Cindy, kay Annie, kay Joseph Balanday, kay JP Dondonilla, kay Sheyan Jinon, kay Mel Buby, kay Pauline Salaysay, shoutout sa'yo, Rason Yao, Genevieve Jimenez, shoutout po sa inyo, sorry, kay Sasos Lai, kay Lori, kay Weki, kay Josie Jean Lagon, Ma'am Josie Jean, hi, shoutout sa'yo, kay Jerilyn Edjao, kay Ma'am Rosana Bilardo, kay Ma'am Marie Antoinette Motay, kay Anonymous HK Repsol Rider, yon, kay Noel Dominguez, kay Michelle Montoya, kay Men Aishman, sana tama ako ng bigas, pasensya na talaga kayo yun. At saka ayun, yun na lang sorry ayun, yun lang muna, abawi tayo sa susunod na shoutout.
sana na shoutout ko kayo. At kung hindi kayo nabanggit, please mag-comment kayo para maihabol natin sa susunod na shoutout, no? Ayun. Yun lang muna. Hindi na talaga kaya ng boses ko. Please po, pa-subscribe po sa kabilang channel. Kasi, ang gagawin ko sana every 2 times a week mag-upload ako doon or 3 times. Depende. Yun. At saka, yun, maraming salamat sa lahat ng suporta kahit madalas wala tayong upload. Hindi ko rin alam, bigla akong sinipon. Gusto ko sana dire-diretso. Kaso nagkasakit tayo. Kaya, yun. Pero okay na ako ngayon. Kaya lalagari tayo sa mga susunod na araw. Yun lang muna. Maraming salamat po. Muli, ako si Aling Maria. Ingat!